Eto na mga boss, puksaan na 'to mga kaibigan, puksaan na. Nagkaharap na naman si Lacson at Marcoleta, okey? Eto talaga dapat mga pinapanood natin, okey? Eto talaga yung sulit, okey? Eto talaga yung pinaka-highlight diyan sa Senado, okey? Hindi yung mga ano ni Ontiveros, nila Pangilinan, nila Aquino, walang kwenta yun. Eto ang tunay na laban, laban ni Lacson at Marcoleta. Tara, tuloy na natin. Wala nang intro-intro. Let's go! Makapagtanong sana sa ating ginagalang na Senador Ping Lacson Mhm. kung siya po ay papayag. My pleasure, Mr. President. Ako na sumagot. 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 Ayan na. Ayan na. Ito na sinasabi ko sa'yo. Aray ko. Tuloy. Ang ganda ng laban na to, guys. Sobrang nakaka-excite na. Tara. Hindi ko po alam, Mr. President, Your Honor, kung paano ko, saan ako mag-uumpisa sapagkat hindi ako ang subject matter ng aking dineliver na privilege speech kahapon. Kaya kong sagutin at iisa-isahin sa inyo, ngunit ang nangyari, parang ad hominem ang nangyari. Yan. Sa akin po, natutukoy lahat ang inyong privilege speech ngayon, samantalang ang inaasahan ko ay sasagutin nyo yung privilege speech kahapon. Kasi kung ganun pong mangyayari, Mr. President, malilihis na naman po tayo sa inaasahan ng ating mga mamamayan. Dito lilitaw ngayon ang nauna pong mga patakarang nakita ko sapagkat kailanman hindi natin makakalimutan at huwag nating kalimutan na talaga pong nilimas po ang kabangbayan. Yun na po yung gusto nating pag-usapan dito. Yan. Kung sasagutin ko po ng isa-isa ang ibinibintang po ninyo sa akin, maliliis na naman po ang pinag-uusapan na kailangan na po ng taong bayan na malaman na po ang katotohanan. Sino po ang may pakana? Sino po ang mga mastermind sa nangyaring nakawan sa ating kabangbayan? Ito Tama. po ay hindi pangkaraniwang pagnanakawan, Ginoong Pangulo. Yun po ba ang gusto niyong mangyari, Ginoong Ping Lacson? Negative po. Sigurado hindi po yon. Bakit Kayo po- po naglilihis. Sino pa po nagsimula nito? Nung una Bakit pong po- privilege speech ninyo. Ano mo, kalma. Naglalaban na sila. Teka lang. Naglalaban na. Kali, hindi ako nakarinig. Game, tuloy. Na sinagot kasi ayoko magkagulo. Pero enough is enough. Kahapon, nanonood ako sa aking opisina, gusto kong bumaba, kaya lang malalim na ang gabi at ayoko maabala yung trabaho sa Senado. Kaya nagsabi ako sa ating Senate President at ito'y na-manifest niya kahapon, narinig ko, na I was told na sasagot ako ngayong araw na ito. Sorry, akong narinig yung gustong upo ko. maglihis sa usaping Narinig yung ubo ko. Kami lang, nilaki kasama yung mic eh. Inok ko na eh. Nag-on. Ako ko. control. Ako nga po, very passionate po ako dyan, mulat sa pool. Wala po kayo rito. Ako po'y talagang lumalaban sa korupsyon. Pagdating sa national budget, Grabe naman si Lacson, wala pa kayo rito. Diba? Wala pa kayo rito. Ang yabang. Aray ko. Kapakaangas. I like that. Okay, tuloy. pagdating sa lahat ng usapin, hindi nyo po matatawaran ang aking hangarin, maituwid ang lahat ng katiwalian dito sa ating bansa dahil hindi po tayo muusad. Pero enough is enough. Patuloy po kayo sa pag-atake sa akin. Balikan nyo po, res ipsa loquitur. Andyan po lahat eh. Wala po ko inimbento. Salita nyo po lahat yan eh. Sabi nyo, iniinsulto ko kayo. Sagutin nyo po. Totoo po ba o hindi yung ating napanood sa mga video? Totoo po ba o hindi yung aking mga binanggit? Tapos na po kayo. Tapos na po. Loko. Ganito eh. Grabe na. Grabe yung ano ni pasok ni Marconet. Ano? Tapos na po kayo. Diba? Okay ka na. Tapos ka na ba? Anong ganun eh. Anay mo. Diba? Pasok. Two gentlemen address the chair instead of addressing each other. Sorry, Mr. President. Oh.
Nakalimutan. Okay, nakalimutan nila ako eh. Diba? Meron itong si Soto, binabantayan niya sila ako. Kumbaga, ano na, pag binarag ko ni Marcoleta, session suspended ko. Diba? Wala, tuloy. Pagpaumanhin po ninyo, Ginoong Pangulo, ngunit nakakalimutan po ng ating Senator Ping Lacson na siya po ang nagumpisa sa ngayon lang. Ako raw po ay defensor ni Diskaya. Palagi niyang ipinipilit yon. Hindi niya makalimutan ang sinabi ko na nung ako po ay nasa Blue Ribbon Committee, tungkulin ko po kasi na ipaglaban ang sino man, witness man siya, resource person, siya po ang kauna-unahan na nag-apply ng Witness Protection Program. Sa aking palagay po, nung panahon na yon, ay kakailanganin namin siya sapagkat mga pangalang malalaki ang dapat na makuha natin. Hindi naman siya, ang ibig ko sabihin, si Diskaya po ang mismong nagbigay po ng kanyang kagustuhan. Nung una po, Mr. President, ayaw ko ang maniwala sa kanya. Kaya sinabi ko sa kanya, gumawa ka ng sulat, kahit sulat kamay, para sa ganun, walang masabi ang iba na parang ako pang nag-initiate sa'yo dahil hindi kita kakilala. Kailangan malaman muna natin kung ano ang laman ng iyong testimony. At kailangan ma-determine natin kung talagang meron kang may kukontribute na mga pangalan. Kasi importante na lumitaw ang mga pangalan ng mga taong talagang utak ng pagnanakaw na ito. Yun po ang pinag-umpisahan nun eh. Dahil mabigat ang kanyang gagawin, Mr. President, nakita ko sa kanyang kagustuhan na siya sumailalim sa Witness Protection Program. Kinilala ko naman yun, Mr. President. Malalagay nga sa alanganin ng buhay niya. Yun po naman ay nakalagay sa batas eh. Bakit ngayon aakusahan ako na ako pa ang nagdidepensa sa kanya? Tama. Nandun naman po sa batas eh. Kaya nga po nang ipilit po ng ating DOJ Secretary na pinipilit niya magkaroon ng restitution, sinabi ko huwag mong gagawin yan. Wala naman sa batas yan eh. Ipipilit ninyo sa pamagitan ng memorandum ninyo. Tama, wala naman ang nakahagot na yun eh. Yung restitution, eh, magkasali ka lang ng 100 million. Ako sa ninaka mo, 200 million. Nakuha yun. Diba? Walang ganon. Grabe yung nakuha nila. Grabe yung pagkatago nila sa isa't isa, no? Sobrang lala. Yan nyo guys. Unti-unti lang malalaman yan. Unti-unti lang lalabas yan. Lagong tandaan. Pag walang usok, walang apoy. Tama ba? Basta, panoorin natin. Kahit wala sa batas para siya maging katanggap-tanggap na witness protection program witness, ay gagawin yung mag-restitute siya. Wala po sa batas yun, Mr. President. Yun po yung nilalaban ko. Kung napagkamalan niya na dinidepensahan ko, hindi po pwede yung ganun, Mr. President. Tama. So ngayon, hanggang ngayon, pati ba naman ng asawa ko na independent director, Oo nga. kakalantariin pa rito. Saan ba natin pag-uumpisa ng Aray pag-uusap ko. natin? Pagkatapos, ipipilit na naman yung Kalayaan Island Group. Ano po ba patakaran dito, Mr. President? Ginoong Lacson? Kailangan bang samot-samot ang gagawin mo para sa isang privilege speech? Kayo po'y matagal na sa Senado. Alam ko po, kabisado nyo yung patakaran dito. Ang isang privilege speech nakatutok lang sa isang subject matter. Pero kung gagawin po ninyong samot-samot ito, at pagkatapos ay mag-uumpisa kayo na parabang ang nilalaman ng privilege speech ninyo puro ad hominem. Wala po tayong matatapos dito. Oo Ang nga. hangarin po natin dito ay yung subject matter na pinipilit natin sapagat ito po ang inihintay ng taong bayan. Kung sasagutin ko po ng isa-isa at ang iba po'y sinagot ko na, ay lalayo po tayo. Ang akin pong tinatanong sa aking privilege speech kahapon ay bakit parang
hindi ninyo pinagbigyan ang ibang mga tao na napakarami nilang dapat sabihin para sa ganun malaman natin ang katotohanan. Kayo po ang nagsabi, Senator Lacson, Mr. President, napupuntahan natin lahat ng lugar na kung saan ang ebidensya. Hindi po ba kayo po'y Unang salita lang naman yung mga yan eh. Alam mo bakit? Basta, ayoko mamintang. Di umano, kasama sa listahan ng Lacson. Di umano ng 18 Marines. Okay? Ganun. nagpahayag noon dito sa plenaryo? Kasama rin pala si Soto. Di umano Hindi ko alam. Okay? Sa ayon sa Marines, kasama silang kalawa. Kaya ganyan lang nangyayari. Diba? Malalaman na rin natin yan. Malapit na yan, guys. Walang lihim na yung kinabubunyag. Tandaan nyo palagi yan, okay? Mr. President, Senator Lacson, na sinabi nyo na ang presidente ay name drop ni Yusek Bersamin. Hindi ko man lang po nakita yung kanyang katauhan na ipinatawag nyo dito. Samantalang napakalaki ng dapat niyang ipaliwanag sapagkat kayo po ang nagsabi sa pamamagitan ng pagtitiwala ninyo sa ibinigay na testimony ni Yusek Bernardo na niname drop niya ang presidente. 100 billion pesos po pinag-uusapan dito. Na kung saan ang porsyentong tinanggap nila, sang-ayon din sa inyong pagpapahayag, ay 8 billion pesos. Nagtataka po kami, Ako lang ang taong bayan, hindi nyo man lang pinatawag si Yusek Bersamin. Nagtataka din po ako. Alam po ninyo ito. Nakiusap, nagpresenta si ex-Governor Chavit Singson. At iminungkahi ko po sa inyo at ang sabi nyo, sige po, sa susunod na pagdinig natin, ay iimbitahan natin siya. Sapagkat marami raw siyang gustong ibahagi sa ating pagdinig tungkol sa mga project sa Ilocos. Ngunit hindi po nyo tinawag. Yun po yung pinagtataka. Ito po yung gusto ko sanang sagutin ninyo. Sa akin po, wala nang kwenta kahit na ako'y patutsadahan ninyo, na ganito ako, ganito kami, ganyan. Hindi na po mahalaga sa akin yun eh. Ang mahalaga po, Mr. President, ang taong bayan ngayon na naghihintay ng kasagutan sa maraming katanungan nila kung magagawa pa natin na buklatin lahat ang dapat buklatin. Tama. Kilalanin kung sino dapat kilalanin. Ang gusto ko pa po sana, Mr. President, sana sagutin po ninyo, Senator Lacson. May I respond, Mr. President? May I respond, Mr. President? Yes, please, go ahead. Naglalagot agad si Lacson, no? Okay. Pakinggan natin. Mr. President, Your Honor, have you read the partial committee report? Ganito po ang nangyari, Mr. No, have you read President. the partial committee report? That is my question, Mr. President. Binasa ko po, ngunit hindi ko po magawan ng paraan kung paano ko po itatrato. Kasi kahit na po ganun ang nangyari, tiningnan ko po eh. Kaya lang, sabi ko sa mga staff ko, nung mag-meeting kami, bakit ka ako wala man lang pirma ito? Ito po'y taliwas po sa inyong ipinahayag kahapon. Sinabi nyo President, rito, If I may be natanggap allowed, ko. Mr. President. Patapusin niyo muna ako para may paliwanag ko kung bakit hindi man lang ako sumagot sa inyo dito Nag-iinit na. Ito na yun. Tara. sa ibinigay niyong material na ito. Kasi sinabi po ninyo, for one, I have it on record that his office already received a copy of the BRC Partial Committee report as early as February 11, both hard and soft copies, but he has not signed it, even with I dissent remark. It follows that as chairman, I was first to sign before routing the same contrary to his claim that I did not. Kahapon lang po namin nakita ito, Mr. President. Pero hawak ko po dito yung pinrint naming kopya na nakuha lang namin sa isang link sa PDF document. Kami lang po nagprint nun. Wala pong pirma. Mr. President, we assume that it came from the office of Senator Lacson.
or probably from the Blue Ribbon Committee, I would not assume otherwise. So sabi ko, kung walang pirma ito, wala man lang covering letter, ano bang gagawin namin dito? Gagawin ba nating banderitas ito? Ganun po ba yung pagbibigay ng isang importanteng dokumento? Kung inaakala po yung importante ito, bakit wala naman pong pirma man lang? Sa akin So palagay, hindi po ganun ang pagtrato sa amin bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee. Dapat man lang sana, kahit na initial nyo lang po at meron siguro kayong instruction doon, anong gagawin namin dito? Now, before Tama. Senator Lacson responds, will you answer the question? Did you read it or not? That was the question. Yes, Mr. President. You read it? Okay, Senator Lacson, go ahead. Yes, Mr. President. I mentioned it in my Pakalala- previous speech. No, layo ko na eh. No? Huwag na, alam mo na. Ayun na naman kaya ang bago na mga na. Karat na nun. Bigyan po natin ng tikitig isang kopya na may watermark ng kanilang opisina. Una, nagkaroon po tayo ng isang masamang experience na nag-leak yung nauna ng niroute na committee report. So naisip namin, para matunto natin kung saan opisina manggagaling ang leak, bigyan natin ng tikitig isang kopya. Hindi po talaga pipirmahan yun kasi advance copy po yun eh. Nasabihan po namin ang kanilang mga staff na kapag ready na sila na pumirma at nabasa nila, hudyatan nila kami, ipapadala namin yung physical or yung hard copy. Nandun po yung signature page, nakapirma po ako doon. Hindi ko po pwede ikalat yon nang wala akong pirma kasi ako yung chairman. Hindi niyo po narinig yung aking paliwanag sa aking privilege speech na talagang walang pirma yung aming ikinalat sa bawat miyembro. Dahil yon para lang mapabilis kasi 400 pages po. Alam ko magtatagal mabasa. So para simultaneously, isipin niyo po Mr. President, kung isang kopya lamang yon na aking igagala sa 17 o 20 miyembro ng Blue Ribbon Committee, isang taon po baka hindi pa tapos mabasa. So gumawa kami ng nag-devise po kami ng isang pamamaraan para simultaneously, sabay-sabay nila mabasa with the advice to their staff na kapag nabasa na at ready ng pumirma, sabihan kami, dadali namin yung kopya na mayroong signature page at sa kanila pipirmahan. Katunayan kahapon po si Senator Bam Aquino. Binigyan namin sa kanya yung may signature page at pumirma siya. Hindi po matatapos kung yung 467 yata na pages, iisa-isahin namin iikot. Mahirap po. Gumawa na nga kami ng paraan para matakil na sa floor, ma-defend ko, at makamove forward tayo na tulad ng binanggit ko sa aking privilege speech, simula na tayo uli ng mga panibagong pagdinig. Ngayon, sinabi po ni Senator Marcoleta na bakit hindi inimbitahan si Undersecretary Bersamin. Kaya ko po tinanong, kung nabasa niya na yung report, kung meron po siya maipakita sa akin doon sa committee report o doon sa TSN, doon sa minutes ng pagdinig na nabanggit ang pangalan ni Undersecretary Bersamin. Bukas na bukas din po, o bigyan natin 3-day notice rule. Tatawag po ako ng pagdinig, ipapatawag natin si Undersecretary Bersamin. Ang binabanggit niya po yung aking interpellation sa DBCC, na kung saan si Undersecretary Bernardo gumawa ng personal na sulat kay Pangulong Bongbong Marcos. At sinasabi niya doon na ito yung mga personalidad na alam niya, na naalala niya na mayroong allocable at kung ano-ano pa. Wala po sa Blue Ribbon Committee minutes yun. Sa labas po yan sa plenaryo, sa DBCC, sa National Budget Deliberation. So kung may papakita po sa akin ng ating kasamahan, Senator Marcoleta, na mayroong isang mention sa affidavit o sa salaysay ni Undersecretary Bernardo na binanggit si Undersecretary Bersamin, di tumawag po tayo ng pagdinig at mag-motion siya na ipatawag kung sino man ang gusto niya ipatawag. Ngayon, si Governor Chavit Singson, wala naman pong paliwanag. Ano po yung ite-testify? Konektado po ba sa issue at hand, which is the flood control projects? Kung konektado po, sana sumulat po siya sa chairman at sinabi niya, ito yung lalamanin ng ite-testify o ito yung naka-attach yung draft affidavit ni Governor Chavit Singson. Ano, nakasimawat na sa Senator Marcoleta.
galit na yan. Sige, Nonoy. Sino naman ako para tumanggi na ipatawag kung sino man yung resource person? Eh nagpadala nga siya ng surprise witness, siya lang nakakaalam eh. Hindi ko po inawat eh. Oh. Mr. President, No, sandali po, hindi pa ako tapos. At nung hinanap kong pilit, pinagtanong ko yung mga addresses, lahat ng mga kakilala ni Gutesa. At inalam po namin sa pamamagitan ng CCTV footage, baka naman merong sumalubong o merong kasama na pwede natin matunton kung nasan si Gutesa. Ganun po kasi ang aking pagnanais na talagang get to the bottom of this issue. Pero bigla po nawala eh. Ano po magagawa ko? Nawala kasi hindi mo pinapansin. Hindi mo pinapriority. Kasi nawala rin si Gutesa. Diba? Kung talagang gusto nyo, ito yung Marines, so pasok yung Marines. Pasok mo yung Marines, Lacson. Okay? Kasamahan ni Gutesa yan. Si Gutesa na yung pinakakanam kami ni Salvi ko. Tapos ito yung Marines, ano lang, parang ananay ni Gutesa. Basta, makakasama sila. Talagang gusto mo lang ipasok mo ng Marines. 18 Marines, ipasok mo na magkaalaman na tayo. Okay? Nonoy. Mr. President, wala nga pong nakasulat dun sa transcript tungkol nga po dun sa binanggit niya sa plenary na pangalang Adrian Bersamin. Eh, paano nga pong mababanggit doon, Mr. President? Hindi nga niya pinatawag eh. Samantalang dapat Aral mo. pinatawag. Siya mismo ang nag-highlight. Isip-isipin po ninyo, nagawa po ni Senator Lacson na isama sa plenary debates ng ating 2026 budget. Ganun ka-importante ang bahagi na yon, Mr. President. Hindi ba dapat ipinahayag mo yun eh. Malaking bagay yun. Ibinulgar mo pa nga eh. There are 2 public officials I will reveal this morning. Ganun. Tapos wala. Diba? Puro ka amba. Nonoy. Lang. Ba't hindi mo pinatawag? Kung pinatawag mo yun, malinaw na malinaw, nalagay sana sa transcript. Pero lang naman ang ibig Diba? Hindi mo pinatawag eh. Puro ka amba. sabihin eh. Sa mga tweet, iniwasan po, Mr. President, para hindi malagay sa transcript. Pagkatapos ikakatwiran po ninyo, eh kung nasa transcript, di sana pinatawag ko. Baliktad po ang ginawa ninyo. Ang kanino talaga ni Marcoleta, no? Di ka na kanina mautakan to eh. Kanino si Marcoleta ka, no? At magsinuwalim ka gan, malalaman niya. Diba? Mr. President, katulad din po sa 30 Nara Streets of South Forbes. Ilan po yung binanggit ng mga tao doon? Hindi ko po sinasabing totoo yun, pero for purposes of the inquiry and investigation, kung talagang ganun, kalawak ang inyong pananaw, dahil pati nga po yung pagpunta ni Gutesa, pati CCTV po pinakita ninyo. And dami po sana ang pagkakataon na nakita sana lahat ng mga binanggit ni Saldico na mga ginamit na sasakyan. Makikita doon sa pagitan ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Tawagin natin yung kung sino man yung security agency doon. Pero hindi po ninyo ginawa eh. Ano sinasabi ko? Gulo ginawa. Diba? Minamunahan nyo na, kakahakli mo na, wala ka na ano. Ba't naman kung pangalan nila eh? Wala naman pangalan nila, F. Kasi hindi mo na ginawa. Ang gulo mo, inaantok na ako sa'yo, Lacson ha. Pero sasabihin po natin, you wanted to emphasize one point. Kung nasaan ang ebidensya, ay talagang pupuntahan natin. Kayo po ang inconsistent eh. Tama. Pagkatapos ako ang sasabihin ninyong inconsistent. Aray ko. Ano ka ngayon? Ano ka ngayon, Lacson? Ang dami po eh. Nakiusap ako na, sabi nga natin, ang dami pong tumuturo sa pangalan ni Martin Romualdez. Inimbita po ninyo, hindi dumating. Nakiusap ako, naimbitahan uli,
ang sabi po ninyo sa magitan ng inyong interview, kung pupunta siya rito, welcome. Kung hindi siya pupunta, wala tayong magagawa because of inter-parliamentary courtesy. Mr. President, Ano yun? Diba? hindi po karaniwang pagnanakaw ang nangyari sa kasaysayan ng ating bansa. Ama. Hindi po ba ninyo naiisip, mismong kabang bayan ang tumagilid, pagkatapos magtatago kayo sa prinsipyo o doktrina ng inter-parliamentary courtesy? Kung ako po ang chairman ng Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, Mr. President, hindi ko po igagalang inter-parliamentary immunity sapagkat ang pinag-uusapan dito interes ng mamamayan. Huwag po tayong magtago kung saan-saan. Ama. Sinabi po ninyo, Mr. President, Senator Lacson, yung Apostille Convention. Mhm. Hindi ba pinahayag po ninyo sa isang pag-i-interview ninyo na kung si Saldi ko lamang ay makakuha ng isang subscribe statement, kahit sa Zoom lang, ipatatawag namin siya. Mm. Bakit hindi po ganun ang ginawa ninyo? Pwede naman siyang mag-Zoom pagkatapos na magkaroon ng apostille sworn statement. Oo nga, oo nga. Bakit hindi po ninyo ginawa? Meron naman pong Zoom eh. Natatakot yung tao. Nanganganib ang kanyang buhay. At palagay ko naman, nanganganib nga talaga. Iintay pa po ninyo na humarap sa inyo? Pwede naman ang Zoom eh. Kung talagang gusto nyong tuntunin Ama, ang lahat ng mga ebidensya na dapat nating puntahan. alam nyo ba, mahalaga na yan, okay na yung ganyan, basta alam nyo na yung nagsasalita, siya. Sa ibang bansa na, tinatanggap na yung mga ganyan eh. Diba? Tapos sa Pilipinas, mahirap naman ng bansa tayo. Ang arte nyo, gusto nyo, personal. Bakit? Para patayin nyo? Alam mo Ito po yung pinupunto ng aking... gusto nila, personal na lang na manumpa. Ang ano nyo, gunawa nyo naman tawa sa salaki ko. Diba? Kaya kung baka sa airport pa lang yun, wala na yan, diba? Baka maging niliyain yan. Huwag mong gawin tawa yung mga tao nito Lacson, ng aking privilege speech kahapon eh. Hindi ko nga po alam na kapag ako po ang magdi-deliver ng privilege speech, Mr. President, palagi po kayong nawawala. Kasi nga, nasa bandang huli na po ako eh. Pero kung talagang gusto nyo lamang, alam nyo naman, nasa agenda po natin kung sino po ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech eh. Ayoko pong isipin na sinasadya ninyo. Ngunit narinig naman po ninyo eh. Mr. President, pagkatapos isasama yung Kalayaan Island Group, ano po ba talagang pinag-uusapan natin? Na mga ginugulo nila eh. Ang pinag-uusapan ng pagnanakaw. Tapos ipapasok nila West Philippine Sea. Diba? Ang gulo nyo eh. Ang kayo mismo gumugulugan. Ano kung iniiwasan nyo lang. Iniiwasan nyo lang talaga. Kasi gusto nyo yun. Diba? Napapahamak din kayo. Sama-sama kayo lahat eh. Diba? Alam mo Dito. Yung kapakanan ng bayan, pinipilit po niyong pinagtatanggol ko ang Gumanon na Gumanon na si Lacson. Gumanon na. Mga ganong gesture, guilty yan. China. Sa March 12 po, Mr. President, Senator Lacson, sana po may panahon kayo sapagkat ipinatawag ko sa magitan ng isang resolution at ito po ay alam na ni Senator Erwin. Pinatawag ko po ang NAMRIA, pinatawag ko po ang Philippine Coast Guard, Wala pa si Lacson Philippine Navy, ang DFA, pinatawag ko rin po si Justice Carpio at saka yung professor sa UP. At kung sino man po ang interest Grabe, maestral ka. Sa ano na yun? Webes, agawan natin, kaagam-agam yun guys. Maestral, let's go, sana matuloy. interesado. Pero once and for all, malaman po natin dito kung sino ang sinungaling, kung sino ang makatsina, Tama. kung sino ang nagkagaling-galingan at nagpapanggap na expert in international law. Sana po, Senator Lacson, nandun po kayo. Siyempre, absent yan. Mr. President, may we hear from the chairman of the Foreign Relations Committee because his name was mentioned.
may I just confirm if indeed he will call for a hearing and invite those people mentioned, Mr. President? With due respect. Well, as requested, if you would like to respond, Senator Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Chair. Ayan na. Ako na si Mr. Glenn Gallo. Okay yan. Okay yan. Okay, gusto ko si Erwin Tulfo eh. Matakaw yan eh. Pero sana makasama sa rito. Okay? morning, I have received a letter from the Department of Foreign Affairs citing that they cannot attend, including Namria. Bakit? Seryoso ba? Mr. Chair, and we have already written to the various chiefs of staff of the members of the Committee on Foreign Affairs. They cited, including Namria, that they cannot attend because of the fact that it is a matter of national security, Mr. President. Ano national security? Ano yun? Kailangan malaman ng tao. Diba? Ano yun? National security o nakatakot? Diba? Magkakagulo na asuhan talaga yan eh. Diba? Huwag kami. And I also have a copy that will be sent to your office, Mr. President. The reason given by Namria, the Armed Forces of the Philippines, and the Department of Foreign Affairs, Mr. President. In other words, Mr. President, the gentleman from Pampanga and Tarlac is confirming something that is not confirmed. Sasabihin niya ba yan kung di nag-confirm? Nakuhan yan? Para ko na natin paliwanag ni Marcoleta. Mr. President, that is too much of a statement. Kausap ko pa lamang ang chairman at kaming dalawa po nagkakausap at niremind pa nga ako yung mga nakarang araw na, March 12, okay ka na. So, ang sabi ko sa kanya, ito po ang dapat Nakausap na eh. Ano sinasabi ni Erwin Tulfo? Ayan ha. Hinahanap niyo agad ha. nating maimbitahan. Bakit naman po nagkaroon ng issue sa national security ang pagdinig tungkol sa usapin sa Tama, di ba? Paano? How? Di ba? May pinagtatakpan talaga kayong lahat. Gana. Okay. West Philippine Sea? Mr. President? Ito na naman po ba ay patakaran para ilihis na naman? Hindi po pag-uusapan dito. Tama. Di ba? Linaunahan na naman ni Erwin. Alam mo Kung ano-ano mang klaseng teritoryo ang pag-uusapan dito. Ang pag-uusapan lang natin ay yung masigalot na pinalalaki nila at hindi nila maintindihan na walang kamatay ang West Philippine Sea. Nakalagay po kasi sa Administrative Order number 29, dated 2012, Mr. President. 14 na taon nang nakararaan, minanduhan mismo ang NAMRIA at ang DFA na mag-submit ng mapa at mga charts sa opisina ng United Nations General as UN Secretary General at inotify ang lahat ng international organizations katulad ng IHO. Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? malamang di alam. Something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. Hindi diba? po, tinatanong ko po kayo. No, Kasi, I don't know. Administrative Bakit Order di alam? 29. hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't Ulitin need to ko. know, Mr. President. I'm not interested. Hindi po kayo Bastos Bastos yan. interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa. Tama. Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Tama. Hindi po ako rin interesado sa sinasabi ninyo. Ay, bastusan. Bastusan. Ito na yung pinaka-highlight nito eh. Maring hindi po kayo sinasabi interesado sa Kasi- sinasabi ko. No, this Ngunit is- ang sasabihin ko,
interesado ang buong Pilipinas. Sapagkat Tama. dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. Tama, tama. So ayaw po ninyong malaman ang totoo, Ginoong Lacson? Kasi po, Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China may karapatan diyan sa lugar na yan. Kaya ayoko na pumayag Ninaunahan mo na naman, girl. Pinapaunahan mo eh. Kaya kayo nag-aaway, pinapaunahan mo yung mga bagay-bagay. Di ba? rinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Ayaw mo marinig. So, ibig mo sabihin, wala ka na pakialam. Wala ka pakialam sa mga sundalo na nasa West Philippine Sea. Alam po Kaya ninyo, sinasabi ko po, ayoko alam na po ninyo, marinig Mr. kung President, nanggagaling sa kanya, Mr. President. si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Eh ngayon po pala yung manghuhula na. Paano po niya nahula? Ang kulit mo. Aray mo. Ang kulit eh. Ang sasabihin ko ay, The debate is going into motives and all of that. So, motu proprio, the presiding officer declares a session Alam mo, helpgirl ka din. Helpgirl ka din. Helpgirl ka din na naman siya. suspended. Lahat nyo. Ang ganda ng bakbakan nila eh, no? Helpgirl ka din na naman, si Lacson. Kaya Soto. Sana matapos ako guys. Sana pag-usapan na ang lahat ng nakawan na nangyayari. Sana lahat matapos na. Grabe na eh. Sobrang lala na. Props kay Senator Rodante Marcoleta. Ang talino mo. Sulit boto namin sa'yo. Laban mo lang, sir. Sabi ko na kami, nakasupport na kami sa lukunan mo. Alright? Okay. Mamaya, mag-upload ko ako ha. Abangan nyo. Meron pang part na to. Okay? Upload ko mamaya yung speech ni Marcoleta bago sila magbakbakan ito ni Lacson. Okay? Maraming salamat ha. Huwag kalimutan mag-subscribe mga boss. Okay? Para kumita naman ako. Para share nyo lang yung video. Okay? Kaya konting hiya lang. Okay? Ang hirap eh. Ang hirap mag-video eh. Pas hindi kayo magre-react. Abuso yan. Nag-react lang. Mag-ano na kayo ha. React, comment, and subscribe. Malaking bagay na sa akin yan. Okay? Maraming salamat. Mamaya ulit. Let's go.